Kabanata 1236. Sa ilalim ng paulit-ulit na panghihikayat ni Mitban, nang inag ito at naglakad pasulong. Habang nakatingin sa sinaunang punong ito mula sa malapitan, sa sandaling ito ay malinaw na naramdaman ni Zephyr na mayroong isang malakas na aura sa ibabaw ng sinaunang punong ito. Ito ay isang uri ng aura ng buhay. Sa mga patak ng tubig na parang salamin sa mga sanga, mayroong isang kahanga-hangang enerhiya ng buhay. Pakiramdam. Nang mga 10,000 metro na ang layo nito mula sa sinaunang punong ito, biglang may isang sanga na mabilis na lumipad pataas. Parang isang makamandag na ahas, walang awang tumusok ito patungo kay Zephyr at sa mararahas na rhinoceros na iyon. Ang nakakatakot na tunog ay humampos sa hangin sa isang iglap, saan man ito mapunta, ang kalawakan ay parang napunit, nag-iiwan ng malinaw na bakas. Umuungol. Bar. Agad na nanigas ang katawan ng marahas na rhinoceros. Marahas itong yamakap sa lupa at marahas na sumugod sa isang direksyon, na parang na-stimulate. Sa oras na ito, kahit na patuloy nang umiyaw si Mitban ng may pagkadismaya, wala nang pakialam sa kanila ang mararahas na rhinoceros at nagsimula na lamang tumakbo ng mabangis. Makikita mo na ngayon lang, sukdulan ang pagkagulat ng lalaking ito sa lumang puno. Maaaring nakakagulat ang sinaunang punong iyon, ngunit hindi ito ang pinakamalakas na nilalang. Palagi kong nararamdaman na mayroong mas nakakatakot na pag-iral sa loob ng islang ito na hindi ko pa natutuklasan. Sabi ni Zephyr sa mahinang boses. Sa sandaling ito, ang mga alon sa kanyang storage ring ay kumakalat ng husto, at mayroong isang mahiwagang liwanag na patuloy na lumalabas mula rito. Swoosh! Bahagyang gumalaw ang puso ni Zephyr. Nangyari na ang ganitong uri ng pagbabago ngayon lang, ngunit noong mga oras na iyon, wala siyang oras at pagkakataon para suriin ito. Kasunod ng pagpasok ng kanyang isipan, maraming malakristal na liwanag ang agad na lumitaw sa loob ng storage ring. Doon, nagmula ang napakalinaw na liwanag mula sa isang hindi kapansin-pansing sulok. Sa isipan ni Zephyr, nabunyag din ang tunay na anyo ng kabilang panig. Isa itong halamang parang sanga na patay. Tila isa lamang tuyong sanga ang halamang ito. Hindi ito kaakit-akit. Gayunpaman, sa sandaling ito, maraming sinag ng liwanag ang unti-unting kumakalat mula sa hindi kapansin-pansing tuyong sanga na ito, kumikislap-kislap ng may kakaibang pagbabago-bago. Yun lang yun. Nang makita ang halamang ito, hindi napigilan ni Zephyr ang mapasigaw sa mahinang boses. Naalala niya ang halamang ito. Noong panahong iyon, pagkatapos ng labanan sa iba't ibang lungsod, minsang nanirahan si Zephyr sa lungsod ng Qingmo. Nang panahong iyon, nagkataong nagdaraos ng pagtitipon ang lungsod ng Qingmo. Ang tuyong halamang ito ay isang bagay na binili niya noon. Kahit si Zephyr ay hindi alam kung ano ang gamit ng tuyong halamang ito noon. Total, ang kabilang panig ay parang isang sanga lamang. Gayunpaman, nang masalubong niya ang sanga na ito, isang kakaibang galaw ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr na parang may naramdaman siya. Dahil din sa kakaibang galaw na ito kaya ito binili ni Zephyr. Buzz. Tila naramdaman na binibigyang pansin ito ni Zephyr, biglang tumigil ang sanga na ito. Kaagad pagkatapos, isang makapal na puwersa ng buhay ang mabilis na naglabas. Hindi gaanong malakas ang aura ng buhay, ngunit ito ay lubos na dalisay. Matagal ko nang hawak ang tuyong sanga na ito, bakit bigla na lang nagbago ng ganito? Gayunpaman, kahit gustuhin pa ni Zephyr na alamin ito, wala siyang nakuha. Palihim na lamang niyang nabigyang pansin ang nalalantang sanga na ito. Habang mabilis na tumatakbo ang mararahas na rhinoceros, mabilis itong huminto sa harap ng isang lawa. Kabanata 1237. Kulay jade green ang ibabaw ng lawa, at ang ibabaw nito ay walang kapantay na dalisay. Sa ibabaw ng lawa, makikita ang lahat ng bagay sa ibaba. Sunod-sunod na matatatabang isda ang malayang lumalangoy. Meow. Nang makita ni Mitban ang matatatabang isdang ito, biglang nagliwanag ang mga mata nitong parang pusa. Inutusan ng maliliit na kuko ang mahigit 100 ibon sa himpapawid na sumigaw. Ugong. 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 Bigla na lang, kasabay ng sigaw ng maliit na hayop, ang mga ibong ito ay mabilis na naging matatalas na espada at ibinuka ang kanilang matatalas na kuko upang dakpin ang matabang isda sa lawa.
Gamit ang mga makapangyarihang nilalang na ito para manghuli ng isda, si Mitban lang ang makakaisip ng ganoong kaliit na bagay. Bye-bye na. Sa isang iglap, daan-daang matatatabang isda ang natamba. Ang matabang isdang ito ay napakalaki, mas malaki kaysa kay Mitban. Gayunpaman, ibinuka ni Mitban ang bibig nito ng may kaba at sumugod patungo sa isda. Sa ilang paghinga lang, isang buto ng isda na lang ang natira. Ang buto ng isda ay kumikinang at malinaw, napakakompleto. Mahirap isipin kung paano sila kinain ng lalaking ito. Nang makita ang lalaking ito na masayang kumakain, hindi napigilan ni Zephyr na pulutin ang isang isda. Hindi naman masama ang grupo ng mga ibon na iyon. Ang matabang isdang ito ay kumpleto. Habang nagmamasid siya mula sa malayo, naamoy niya ang kakaibang bango. Ganoon ba talaga kasarap? Kahit naamoy na ni Zephyr ang bango at medyo natutokso na siya, medyo nag-aalangan pa rin siyang kumain ng hilaw na pagkain. Meow. Hindi inaasahan, matapos marinig ang mga salita ni Zephyr, tila labis na nainsulto at nahirapan si Mitban. Patuloy nitong tinatapik ang dibdib nito gamit ang maliliit nitong kuko at mukhang galit, na para bang ang mga pagdududa ni Zephyr tungkol sa masasarap na pagkain ay isang napakalaking kasalanan. Sige, sige. Susubukan ko. Walang magawang ngumiti si Zephyr ng mapait. Pagkatapos ay hinugasan niya ito at humigop. Hindi niya inaasahan na ang karne ng isdang ito ay nakakagulat na masarap. Sa banayad at banayad na hangin, natunaw ang isda pagkakapasok nito sa bibig ni Zephyr. Sa isang iglap, naubos na ni Zephyr ang isang isda. Pagkatapos kainin ang isda, hindi mapigilan ni Zephyr na kumain muli. Di nagtagal, ang lalaki at ang pusa ay nagsimulang kumain ng ganito. Hindi maiwasan ng nine netherbird na sumama sa kanila. Meow. Gayunpaman, sa loob ng wala pang 15 minuto, nakain na ni Mitban ang mahigit kalahati ng 100 matatabang isda, at tila hindi pa ito nabusog. Muli, hiniling nito sa mga ibon na manghuli ng ilang ibon. Swoosh! Bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Zephyr, at maya-maya lang ay lumitaw ang apoy. Kumuha siya ng ilang kagamitan mula sa singsing na ito para lutuin at pakuluan ang sopas. Habang ginagamit ang material, isang matapang na halimuyak ang nagsimulang lumitaw. Sa sandaling ito, mabilis na bumuhos ang init mula sa katawan ni Zephyr. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga paa at kamay at buto. Isang malakas na pakiramdam ng ginhawa ang nagdulot ng pagkislap sa mga mata ni Zephyr. Halatang hindi ordinaryong bagay ang mga matatatabang isdang ito. Medyo nadagdagan pa nga nila ang kanyang tunay na enerhiya. Hindi lang iyon, kundi mas lalo pa. Sandali lang. Malapit na akong matapos. Habang naaamoy ang masarap na sopas ng isda, hindi napigilan ni Mitban na mapasigaw. Bagamat masarap ang mga matatatabang isdang ito, mas kaakit-akit ang lasa ng sopas ng isda at barbecue. Meow. Umiiwas na sigaw ni Mitban. Sabik nitong tiningnan ang masarap na pagkain at paminsan-minsan ay naluluha. Nang makita ang katawa-tawang itsura ng matako na ito, hindi maiwasan ni Zephyr na mapagmura ito. Kabanata 1238. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakaramdam si Zephyr ng nag-aalab na titig. Ang nine netherbird sa kabilang panig ay lumulunok din ng laway at patuloy na nakatingin sa direksyon ni Zephyr. Para bang nakita nito ang hitsura ni Zephyr, hindi napigilan ng nine netherbird na ibaling ang ulo sa isang tabi at magpanggap na mayabang. Gayunpaman, ang malademonyong mga mata ay patuloy pa ring sumusulyap sa tagiliran ni Zephyr. Napakabango nito. Habang lihim na nalilibang si Zephyr, isang boses ang biglang lumabas ng dahan-dahan. Pagkatapos, dalawang figure, na wala pang 1 kilometro ang layo mula sa kanila, ay dahan-daang naglakad papalapit sa kanila. Silang dalawa, ang isa ay matangkad at ang isa ay pandak, ay isang lalaki at isang babae. Pareho silang may posture na parang malamig na simoy ng hangin. Tila mabagal silang naglalakad, ngunit ang totoo, tila nakahakbang sila sa kawalan. Ang kanilang bilis ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Sa isang iglap, nakarating sila sa harap ni Zephyr. May dalang mahabang espada ang lalaki na kasen puti-puti ng salamin sa kanyang likod. Nakatayo siya roon ng may kalmadong mukha. Kasabay ng pagaspas ng kanyang damit, ang kanyang mahabang buhok ay sumasabay sa hangin, at mukhang payapa siya.
Bahagyang naninangkit ang mga mata ni Zephyr. Bumukas at pumikit ang mga mata ng lalaking ito, napakalinaw at walang kapintasan. Bagamat mukhang hindi siya nakakapinsala, mayroong kakaibang hangarin sa espada na dumadaloy sa paligid niya. Emperor. By Dijan. Habang nakatingin sa taong ito, dahan-daang ibinuka ni Zephyr ang kanyang bibig at sinabing, bukod sa Star Sword Emperor, iisa lamang ang eksperto sa sword sa mga disipulong nasa antas ng Emperor. Ang taong ito ay ang White Sword Emperor, si Bai Dijan. Niyanig ng kanyang espada ang mga bundok at ilog. Ito ang alamat ng Bai Dijan. Haha, Junior Brother Kan, di ba? Iniisip ko kung matitikman ko ang masarap na pagkaing niluto mo. Nakangiting sabi ni Bai Dijan. Bagamat ang katayuan ng taong ito ay pambihira at ang kanyang lakas ay malupit, at siya ay iginagalang bilang isa sa 9 na dakilang disipulo sa antas ng emperador higit sa lahat ng mga eksperto, siya ay mayroong natural at kalmadong kilos. Ang kanyang buong pagkatao ay pambihira at hindi umiiral sa mundong ito. Walang agresibong aura sa kanyang ngiti. Marahil dahil sa ganitong ugali kaya walang sino man ang makakaramdam ng sama ng loob. Kuya, ang tagal nating hindi nagkita. Sa pagkakataong ito, isang masayang tinig ang narinig. Sa tabi ng Bai Dijan, isang maliit na figure ang lumitaw. Ang kaaya-ayang babae ay parang isang namumulaklak na bulaklak, na may kakaibang kawalang gulang at mas may gulang na alindog. Nang makita ang batang babaeng ito, natigilan muna si Zephyr. Ngayon lang niya napansin ang Bai Dijan. Nakalimutan niyang may isa pang tao sa tabi niya. Gayunpaman, di nagtagal, hindi niya napigil ang mapangiti sa gulat. Haha, hindi ko inaasahan na ikaw pala, ate. Habang nakatingin sa batang babaeng ito, nakaramdam si Zephyr ng labis na tuwa sa kanyang puso. Ito ay dahil ang batang babaeng ito ay walang iba kundi si Yan Xiaoro. Hindi inaasahan ni Zephyr na makikilala niya ang batang babaeng ito rito. Sa sandaling ito, si Yan Xiaoro ay medyo hindi gaanong bata at mas may gulang kaysa dati. Malinaw na sa lihim na kaharian ng immortalidad na ito, si Yan Xiaoro ay nakatanggap ng maraming pagsubok, na nagpalakas din sa kanya upang lumago ng husto. Oo, hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito. May bahid ng pananabik sa ngiti ni Yan Xiaoro. Malinaw na tuwang-tuwa si Yan Xiaoro na makita si Zephyr sa lugar na ito. Si Bai Dijan ay isang eksperto sa antas ng emperador. Medyo nagtataka si Zephyr kung bakit magkasama ang lalaking ito at si Yan Xiaoro. Kapatid ko siya. Habang nakatingin sa medyo kakaibang mga mata ni Zephyr, paliwanag ni Bai Dijan. Tila sinusubukan nitong iwaksi ang ilan sa mga iniisip ni Zephyr. Kumunat ang kanyang noo habang nagsasalita. Kabanata 1239. Ate. Agad na bahagyang nagulat si Zephyr. Total, tila magkaiba ang apelyido ni Bai Dijan at Yan Xiaoro. Gayunpaman, mabilis itong naisip ni Zephyr. Tila hindi Bai Dijan ang tunay niyang pangalan. Dahil lamang sa kanyang sandata kaya maraming tao ang nagsimulang tumawag sa kanya na Bai Dijan. Gayunpaman, nakalimutan na nila ang tunay niyang pangalan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Zephyr ay si Bai Dijan ang nakatatandang kapatid ni Yan Xiaoro. Talagang hindi nila inaasahan. Isa sa kanila ay isa sa 9 na dakilang disipulo sa antas ng emperador at ang isa naman ay may talentong nakakuha ng atensyon ng buong mundo. Hindi mas mahina ang puntong ito kaysa kina Yon Tianteng at Yon Tianjeng. Bukod dito, malinaw na kakaunti lang ang mga taong nakakaalam tungkol sa relasyon ng dalawa. Kung sakaling kumalat ang balitang ito, malamang na magdudulot ito ng malaking kaguluhan sa labas ng mundo. Meow. Si Meat Bun sa isang tabi ay nagsimulang sumigaw ng may pagkadismaya. Malinaw na tiningnan ng maliit na lalaki ang sopas ng isda, na nagsimulang maglabas ng amoy ng lutong karne, at nagsimulang tumingin sa hinaharap at balisa. Haha. Tara, sabay na tayong kumain. Sinalubong sila ni Zephyr ng may ngiti. Siya mismo ay wala namang anumang sama ng loob kay Bai Dijan. Bukod pa rito, si Yan Xiaoro ay nakababatang kapatid ni Bai Dijan. Kaya naman, hindi siya magkakaroon ng kahit kaunting sama ng loob. Kung ganoon, mangungulit ako. Nagpapasalamat na sabi ni Bai Dijan. Kapatid, sikat ka na.
Kaya mong patayin ang Star Sword Emperor at talunin pa si Yon Tianteng. Ngayon, maraming tao ang nag-uusap tungkol sa iyo. Nakangiting sabi ni Yan Xiaoro. Noong napatay ni Zephyr ang Star Sword Emperor at ginulat si Yon Tianteng noon, natural lang na hindi niya ikakalat ang balita. Gayunpaman, hindi kakaunti ang mga taong nakakita sa bagay na ito sa lugar na iyon. Kaya, natural lang na kumalat na ang balita. Ah, ang sarap naman. Tila gusto pa ring magpatuloy ni Yan Xiaoro sa pagsasalita, ngunit di nagtagal ay itinoon niya ang kanyang atensyon sa sopas ng isda at inihaw na isda. Ang lasa ng kagandahan ay parang isang epekto sa panlasa ng isang tao. Ang matamis at magandang lasa ay nakapagpalimutan ng batang babae ang sasabihin ng ilang sandali. Sinikap lamang niya ang kanyang makakaya upang kainin ang masarap na pagkain. Medyo tahimik si Baidijan, pero matapos matikman ang lasa ng sopas ng isda, mabilis siyang nawalan ng kontrol. Sa isang iglap, nagsimula ang labanan para sa masarap na pagkain. Meow. Bang. Maging si Meatburn man o ang Nine Netherbird, pareho silang nagsimulang sumali sa labanan. Pagkatapos ng isang roll-up, napatay ang napakaraming matatetabang isda. Sa kabaligtaran, si Zephyr, ang abalang kusinero, ang pinakakaunti ang kinain. Ubo-ubo-ubo. Junior Brother Kan, nakalimutan ko ang sarili ko. Habang nakatingin sa mga tusok ng isda sa lupa, bahagyang natigilan ang Baidijan, at sa kanya sinabi ng may pagkapahiya. Hindi mahalaga. Si Senior Brother Yan ay isang taong may mabuting ugali. Ngumiti si Zephyr at tumango. Bagamat makapangyarihan ang taong ito, wala siyang agresibong ugali gaya ni na Yon Tianteng, Jindy at iba pa. Ito ay isang bagay na lubos na hinangaan ni Zephyr. Hindi simple ang islang ito. Ano kaya ang plano ni Junior Brother Kan? Pagkatapos kainin ang matabang isda, dahan daw ang sinabi ni Baidijan. Sa sandaling masabi ang mga salitang ito, sampung ay naging malinaw na mayroon na siyang balak na sumama kay Zephyr. Sa ngayon, ayoko munang pag-usapan pa yan dahil may mga pribadong bagay akong kailangang asikasuhin. Sa tabi ni Baldifton, makakapagligtas si Zephyr ng maraming problema. Gayunpaman, nais ni Zephyr na makasama ang hindi masisirang bulaklak. Bukod pa rito, sa tabi ng Nine Netherbird, may ilang bagay na hindi madaling malantad. Kaya, hindi mabuti para sa kanila na maglakbay ng magkasama. Kabanata 1240. Kung ganoon, aalis muna ako. Si Baidijan ay isang prangka na tao. Hindi niya tinanong ang dahilan ni Zephyr. Sa halip, nakangiti niyang sinabi. Kapatid, pagkatapos nating lisanin ang lihim na lupaing ito, kailangan mong pumunta sa bahay ko para maglaro. Niyakap ni Yan Xiaoro si Meatbun at nag-aatubiling sinabi. Gayunpaman, mayroong matinding pagmamayari sa kanyang malalaki at naluluhang mga mata. Kung pag-uusapan ang kakyutan ni Meatbun, masasabing napaka-nakamamatay nito para sa mga kababaihan. Mula sa mga batang babae hanggang sa mga kababaihan, lahat sila ay nagustuhan ito. Siyempre. Napangiti ng mapait si Zephyr. Muli niyang kinausap si Baidijan. Kung makakatagpo si Senior Brother Yan ng mga disipulo ng Supreme Peak ng Boundless Academy ko, sana'y alagaan mo silang mabuti. Nang marinig ang kahilingan ni Zephyr, agad na tumango si Baidijan. Mas hindi gaanong mapanganib kung magkasama tayo. Gayunpaman, medyo nakakaabala rin. Pinanood ng Nine Netherbird ang kanilang dalawa na umalis at dahan-daang nagsalita sa malinaw at matamis na boses. Tama. Ganito talaga ang kaso. Tumango si Zephyr. Sang-ayon siya sa paliwanag nito. Matapos kumain at uminom ng sapat, sinubukan din ni Meatbun na panatilihin ang posture ng general, at inutusan ang mga nakapalibot na nilalang na gumalaw sa paligid. Malinaw na matagal nang nanirahan ang mga nilalang na ito sa islang ito. Kaya naman, natural lang na mas marami silang alam tungkol sa islang ito kaysa kay Zephyr. Makalipas ang kalahating araw. Isang matinis na ungol ang biglang lumabas. Doon, isang napakalaking nilalang ang sumusugod na may dugo sa buong katawan. Ito ay isang mabangis na halimaw na parang lobo at parang tigre. Napakalaki ng katawan nito, at sa loob ng katawan nito ay mayroong nakakatakot at malisyosong aura.
Isa itong hindi kapani-paniwalang nilalang, at ang lakas nito sa pakikipaglaban ay nasa kalahating hakbang din patungo sa antas ng espiritu. Ngunit sa sandaling ito, puno ng mga peklat ang katawan ng kalaban, at maging ang mga buto ay makikita sa kung saan. May matalas at matulis na sungay sa noo ng nilalang, ngunit sa sandaling ito, tila nabali ito ng puwersa ng isang tao, naiwan na lamang ang isang maliit na kalahati. Habang nakatingin sa katawan ng mabangis na halimaw na ito, bahagyang naantig ang puso ni Zephyr. Ang mabangis na halimaw na ito ay isa rin sa mga tauhan ni Mitban na responsable sa paghahanap ng ilang bihirang kayamanan. Sa sandaling ito, ang mga nakakatakot na pinsala sa katawan nito ay napakalinaw. Mahirap para sa isa na isipin kung anong uri ng nakakatakot na nilalang ang nakilala ng taong ito. Nagawa pa talaga nitong magpakita ng ganoong saloobin. Meow. Matapos makipagpalitan ng ilang salita sa nasasakupan na ito, biglang tuwang-tuwa na ikinakaway ni Mitban ang mga kuko nito kay Zephyr at sumigaw ng malakas. Sinasabi mo bang nakita nito ang undestructible flower? Gayunpaman, mayroong isang nakakatakot na nilalang na may puting buto doon. Kahit matagal nang kasama ni Mitban, naiintindihan pa rin ni Zephyr ang ibig sabihin ng mga salita ng kabilang panig. Di nagtagal, naunawaan niya ang kahulugan nito mula sa mga sigaw at kilos ng kabilang panig. Meow. Nagpakita si Mitban ng positibong sagot sa mga salita ni Zephyr. Nang marinig ang mga salita ni Mitban, bahagyang lumubog ang mukha ni Zephyr. Ayon sa paglalarawan ng kabilang panig, kung tama ang kanyang hula, ang tinatawag na puting butong nilalang ay ang puting kuko ng buto na lumitaw pagkatapos niyang patayin ang Star Sword Emperor at itaboy si Yun Tianteng. Nakita na niya ang tunay na katawan ng kabilang panig dati. Napakalaki nito, parang isang malademonyo na bundok na may puting buto. Mula itaas hanggang ibaba, napakalinaw ng isang uhaw sa dugong aura. Swoosh! Bahagyang gumalaw ang kanyang mga daliri. Sa sugat ng mabangis na halimaw na ito, ipinadala ang tunay na enerhiya ni Zephyr. Mabilis na gumagalaw ang kanyang isipan. Matapos ang isang bahagyang paghawak, natitiyak ni Zephyr na ang aura sa sugat ng mabangis na halimaw na ito ay kapareho nga ng sa puting buto na nilalang na iyon.